Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. What comment do you want to hear? Any statement Any that comment, Sir, if you ha? had, yes, sir. Ha? You think it would be for the better na bumaba na si Speaker mo? Ang napalitan mo siya. Ano ba siya? Bumaba? O Nag-resign na po. nag-resign siya? Yes, sir. Is that a sign of guilt? Bakit siya nag-resign? Ha? Sign of guilt ba yun? Guilt Oo. about what, sir? About the accusation. About problema natin sa flood control. I don't know kung anong, bakit siya nag-resign. Ha? Grabe mga bossing. Parang teleserye na naman ang eksena sa politika. Nag-resign si House Speaker Martin Romualdez at ang unang bumida sa kamera ay walang iba kundi si Senador Bato de la Rosa. Imbes na maglabas ng solidong punto, ito agad ang tanong niya, is that a sign of guilt? Aba, parang barbero sa kanto lang kung magbigay ng opinyon. Puro hinala, walang pruweba. Kung tutuusin, hindi masama magtanong. Pero kapag galing kay Bato, automatic may halong panghuhusga. Parang yung titser sa klase, na kahit tahimik ka lang, siya mismo ang nagtataas ng kilay at nagsasabing, may kalokohan ka. Ang problema, yung tanong niya hindi nakakatulong, kundi nagdadagdag lang ng intriga. At syempre, media-friendly na naman ang PEG. Para bang kahit anong isalpak niya, headline agad. Ang dating tuloy, hindi investigasyon ang habol, kundi exposure. Kasi kung gusto talaga ng kasagutan, bakit tanong lang ang kaya niyang ihulog sa publiko? Wala man lang sinabing ebidensya o konkretong basehan. Kaya eto na naman tayo mga bossing. Habang malinaw na ipinaliwanag ni Romualdez na nag-resign siya dahil sa delikadeza at para hindi maging sagabal sa trabaho ng Kamara, si Bato biglang sumausaw at ginawang misteryo ang malinaw na sagot. Parang may sariling script si Senador na taliwas sa eksena. Imbes na tanggapin ng rason, mas gusto niyang pasikatin yung tsismis. Tuloy, siya ang lumabas na trying hard na direktor ng drama na wala naman talagang twist. At saka, alam naman ni Bato kung bakit nag-resign si Romualdez. Teka nga pala mga bossing, naalala ko nga pala. Rewind tayo konti. September 12, ilang araw bago ang resignation, mismong si Bato nag-Facebook post. Hindi lang basta rant, official open letter pa. Ang laman, diretso niyang sinabihan si Romualdez na mag-resign ka na. Para bang si Bato na mismo ang nag-abot ng resignation letter. At hindi basta banat lang ha, nilatag pa niya ang lahat ng kasalanan ni Romualdez, trillions na utang ng bansa. 26.7 billion People's Initiative Funds, Harvard donation, EEI shares, at kung ano-ano pang financial chismis. Kung makasulat si Bato, akala mo investigative journalist. Pero sa totoo lang, parang term paper ng estudyanteng nag-copy-paste sa Google. Ibig sabihin malinaw, si Bato mismo ang nanguna sa sigaw na resign. Wala siyang prenong inihain kasi para sa kanya, sapat na yung mga bintang para sabihing dapat bumaba si Romualdez. At dahil nakapost sa Facebook, todo share at pakalat para mas magmukhang crusader for truth siya. Kaya ang tanong ngayon, kung ikaw mismo ang humiling ng resignation, tapos nangyari nga, bakit na yon biglang nagtatanong ka pa kung guilty ang dahilan?
Hindi ba't ikaw ang unang nagdikta na may mali? Parang ikaw yung nagsabi na, "Uy, breakan mo na yung jowa mo, lasinggera." Tapos nung nag-break sila, ikaw yung unang nagtanong, "Uy, bakit kayo naghiwalay? May third party ba?" Ito na yung nakakatawa mga bossing. September 12, Romualdez, resign ka na. September 17, "Uy, bakit ka nag-resign? Guilty ka ba?" Ano to, script ng sitcom? Parang nag-aaway si Bato at si Bato tapos nagkabungguan sa parehong eksena. Kung tutuusin, hindi pinag-uusapan si Romualdez dito. Si Bato mismo ang kinalaban ng sarili niyang logic. Ang tawag dyan, self-checkmate. Yung tipong hindi na kailangan ng prosecutor kasi mismong witness na siya laban sa sarili niya. Bato versus Bato, the comedy special. Manang-mana siya dun sa amo niyang laging wala at kinukontra ang sarili. Ganon din ang BFF niyang senador din, mahilig mag-deny. Typical DDS pautot. Parang basketball game na ikaw ang coach at player pero binangko mo ang sarili mo. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Ikaw din ang nagsimula ng play, ikaw din ang nag-turnover, tapos ikaw din ang sumisigaw ng bakit tayo natalo. Walang ibang dahilan kundi sariling sablay. Kaya nga swak yung punchline. Batos brain left the group kasi kung gumagana pa yun, hindi siya magmumukhang kontrabida sa sarili niyang kwento. Ang masakit lang, hindi na nakakatawa ang epekto kapag senador ka at ang kabobohan mo, national news na. Mga bossing, tawagin na natin itong Bato Logic. Yung simpleng formula niya. Resignation equals guilt. Aba, kung ganun pala, ibig sabihin guilty din siya nung bumitiw bilang PNP chief sa gitna ng drug war issues. O kaya guilty din yung lahat ng kakampi niyang nag-resign dati. Pero syempre, iba raw kapag sa kanila. Parang kanto math, kung umalis ka, may kasalanan ka. Kung hindi ka umalis, hindi ka pa rin ligtas, ang hirap intindihin. Pero sa kanya parang scientific theory. Sa totoo lang, mas accurate pa yata yung mga prediksyon ng manghuhula sa Quiapo kaysa kay Bato. Kung i-apply mo sa totoong buhay, sobrang absurd. Para kang sinabihan ng tropa mong sarcastic, "Bro, tigilan mo na trabaho mo, quit na." Tapos nung nag-resign ka nga, siya pa ang unang sumigaw, "Uy, guilty ka pala, kaya nag-quit ka." Ano to, prank show? Kaya tama lang tawagin siyang barangay basketball analyst. Yung tipong lahat kaya niyang i-explain gamit ang barbero logic. Tumigil sa laro? Ay, guilty yan sa game fixing. Samantalang wala man lang replay o scoreboard para patunayan. Sa dulo, hindi si Romualdez ang naging bida ng balitang ito, kundi si Bato mismo. Siya yung nagbukas ng eksena, siya rin yung sumara. At siya rin ang bumangga sa sarili niyang linya. Kung teleserye ito, siya yung kontrabidang sinampal ng sarili niyang monologo. Kaya ang ending, hindi na natin alam kung sino ang pinapatamaan niya. Kasi habang todo banat siya kay Romualdez, siya mismo ang unang nagpatunay na wala siyang consistent na isip. Parang cellphone na naghahang sa gitna ng call. Yung kausap mo tuloy, iniwan sa ere. At dahil nga nasa spotlight siya, kitang-kita ng buong bayan ang kahinaan ng logic niya. Imbes na mapahiya si Romualdez, parang si Bato pa ang nagbigay ng comic relief. Yung tipong, senador ba ito? O stand-up comedian na pilit seryoso ang tono? Kaya mga bossing, tandaan natin. Sa laban ng politika, minsan hindi kalaban ang nakakasira sa'yo, kundi sariling dila mo. At sa kaso ni Bato, hindi na kailangan ng opponent. Siya na ang tumalo sa sarili niyang utak. Mic drop. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.